Eto po, maagang throwback at history lesson muna tayo. Dahil ngayong Museums and Galleries Month, i-explore ni Laila ang makasaysayang Museo El Deposito sa San Juan. Laila, alam mo, hindi ko alam na meron palang Museo El Deposito. Ayan, kwentuhan mo naman kami kung ano ba ang meron dyan. Good morning. Mami Chicken! Good morning sa inyo! Good morning, kapatid! Nako, sorry, medyo maingay. Baka mabulabog ang mga... Baka mabulabog yung mga katipunero. Huy, very historical tayo ngayong Lunes. Kasi nga, nandito tayo sa San Juan City, dito sa Pinaglabanan Shrine. Dahil ang larga ng ating GOOTD o ang ating Duster of the Day ay dito sa Museo El Deposito. Yung nasa likuran ko, gaganyan-ganyan lang. Pero alam nyo ba na ito ang water reservoir ng buong Metro Manila noon? O hindi ba? Pero kwentuhan tayo kung bakit historical ang nasa likuran ko. Actually, ito nga yun isa sa mga aqueduct na tinatawag. Masyadong technical, ano? Siguro mas maganda tawagin na natin yung ating makakausap mula sa National Historical NHCP, National Historical Commission of the, tama ba, sir? Of the Philippines. Medyo maaga pa. Nagbakel-bakel pa si tita. Sir Janelle, ayan, Sir Janelle Rabusa, ang ating Shrine Curator. Sir, kwentuhan mo muna kami, ano ba itong nasa background natin? Bali, nasa background natin, ito yung dating imbakan ng tubig ng Maynila noong 19th century. Kumbaga, dito muna iniipon yung tubig ng Manila before po i-deliver siya sa mga households noong panahon ng Kastila. Uso na po yung mga tubo rin nun? Yes, uso na rin siya. Pero yung mga pang-public, kumukuha sila sa mga mismong hydrants. Tapos yung mga commercial buildings, yun yung may direct line sa tubig. So parang igib-igib pa rin. Yes. Pero ano siya, kumbaga, nililinis, pinupurify para hindi magkaroon ng cholera. Yes. Tama ba, sir? Yes, exactly. Sir, itour mo ako habang, habang nagkikwentuhan tayo kasi paano po ba nangyari nito? Before kasi, ang itsura nito ay hindi ganito. Tama po ba? Ito ay, ano bang tawag natin? What do you call this? Inano natin siya, binuta. Yun. Yes. Kumbaga parang binuhay natin siyang muli. Hindi para pag-imbakan ng tubig, kundi para masilip ng mga bisita kung ano yung itsura ng ating water reservoir. Medyo malamig, ano? Opo. Malamig yung ano niya, yung klima dito sa bagay. Nasa ilalim tayo. Kumbaga, sir, sa floor, pang ilang basement tayo ngayon? Kumbaga, nasa underground basement tayo. Kasi yung ilalim, it's around 7 meters deep. Mula doon sa pinakataas, pinakalupa doon sa taas sa may pinaglabanan. Mga basement 1 or basement 2? Yes, mga nasa basement. ilalim kami literal ng lupa. Ayan. Okay, sir. Ito dati ay yung lagusan mismo ng tubig. Yes, so, ibig sabihin, itong buong lugar na to, puno to ng tubig dati. Puno po siya ng tubig dati. Back then, sige, sir, lakad tayo. Dati po, it could contain water around 56,000 cubic meters of water na kaya mag-supply sa 300,000 na katao noong panahon ng mga Kastila. I see. Tapos, sir, ano itong mga butas-butas na nakikita ko dito sa area na to? Bali, sir, ma'am, yung mga butas ito po yung mga additional galleries para mas maraming mas store na tubig. Yung El Deposito noong panahon ng mga Kastila. Kasi nga po, gusto nila ma-maximize yung space ng buong ilalim po nitong El Deposito. So, ibig sabihin, sir, ito ba mga tunnels to leading to other passageways ng mga tubig? Bali, ito yung pinakadulo ng Pinaglabanan Shrine. Kumbaga, ito yung pinakadulo nito yung sa may Pinaglabanan Street sa labas, yung kalsada doon. Tapos ito, ang pinakadulo nito, if you're familiar with the arena, there outside. Yes, sa stadium. Yes, doon, hanggang dulo yun. So, dire-diretso to, sir, yung ano ng tubig. Opo. Tapos may dalawang galleries na konektado sa isang tubo na kung saan doon manggagaling yung tubig. And then on this side, may tubo, dito naman ay exit yung tubig. Papunta ng Manila. Lakad pa tayo, sir. Ano yung metal na yan na nakikita ko po? Ito po, bali, yung nasa gitna, these are exhaust fans we installed para at least pag pumasok po yung mga bisita, ano naman po siya, conducive naman po for the visitors. May kita rin po sa taas yung mga butas. Ayan. So these are the former air vents noong patubigan. Ito yung pasingawan noon. Pero ngayon natakpan na siya ng mga lupa at saka ng mga
ugat nung puno sa taas sa park. Tapos sir, hanggang dulo to, hanggang dulo. Yes po, hanggang dulo po siya. Actually, yung may nilagay kaming pader doon sa pinakadulo kasi hindi pa yun yung pinakadulo nito. Sinil off nyo Kasi na. kasama po nitong mga pader na to. Kasi as of the moment, 1/4 pa lang po yung total na nabuksan namin to the public. Bakit po natin sinarado, sir? Sadly kasi, yun nga, 1920s hindi na ginamit as a water reservoir. Okay. Ginamit siya na imbakan ng mga atmas ng World War II. And then after World War II, medyo napabayaan na yung lugar. Tapos sir, na ano ba siya? Natabunan siya ng maraming basura, ng lupa, yung ilalim, ng matagal na panahon. At eventually, Nirehabilitate po ba? it was rehabilitated Kailan po ito, sir? We started the rehabilitation. The plans of the rehabilitation started in 1970s when it was declared as a National Historical Shrine. And then, inunang i-rehabilitate yung ibabaw. Kaya ngayon may park na sa labas, yung pinaglabanan shrine. And then, on the 2000s, we started the rehabilitation for the underground reservoir. Kasi sadly, nakakalimutan na siya nung community. Totoo naman. Ako nga, sir, alam nyo, nung nire-rehabilitate nyo to, lakad po Opo. tayo, nung nire-rehabilitate nyo to, tsaka ko lang nalaman na meron palang ganito. Pero kasi sa mga history books or sa mga nababasa ko sa internet, ang sinasabi lang nila, El Deposito, El Deposito. Pero ang iniisip ko talaga lagi noon, buhay pa ba siya, na andito pa ba siya? And yes, eto pa nga siya. And thank you for rehabilitating. Ang galing-galing talaga ng NHCP. Pero sir, alam mo, ang tanong ko sa'yo, ang balita ko, marami kayong nakuha, bukod sa basura, marami kayong nakuha kung anik-anay na mga sandata dito. Saan po ba natin yun makikita? Kaya bali po, sa ilalim po may kasaysayan, sa iba pa po may kasaysayan din sapagkat nagtayo po kami ng museo para po mapakita sa mga tao yung buong kwento ng El Deposito. Okay, sir. Bakit po importante ang El Deposito sa ating kasaysayan? Mahalaga siya sa kasaysayan sapagkat pinapakita nito yung kasaysayan ng patubigan ng Maynila. Kumbaga kasi ang naalala ng iba, ang pinakamatagal na naalala nila, Nawasa. Oo. Pero ito yung pinakalolo ng Nawasa. Di ba? The great-great-grandfather of Nawasa. Tapos sir, doon sa museum, medyo nasilip ko na kasi siya last year or a few years back. Meron kayong mga vintage na yung sinasabi ninyong pang-igib na parang meron pang yung parang Italian style ang taray, hindi European ba? style na mga hydrants. Yun po yung mga original na hydrants na nakakalat sa buong Maynila. Talaga Na kung saan ba? yung tubig, dito po nanggagaling sa El Deposito. Oy, ang galing naman. Okay, sir. So, yung mga sandata na nahukay nyo ay naandon. Ano pa po makikita sa El Deposito Museum? Bale, makikita po natin po doon yung pinakaplano kung paano po ginawa yung El Deposito. Ayun. Kung makikita po kung ano yung pinagmula ng tubig, yung linya ng tubo, at yung delivery point ng water system. Actually, very, very interesting kasi makikita nyo na panahon pa lang talaga ng mga Kastila nung tayo ay sinakop nila, meron na talaga tayong water system and meron dong mapa kung makikita nyo kung mula dito hanggang saan lumulusot yung mga water supply nitong reservoir kung saan tayo nakatayo ngayon. Di ba? Sir, ano ang museum hours? Ano po ang mga araw? Paano sila pupunta dito? Walk-in, by appointment? Bale po, we welcome walk-ins for small groups and individuals. We're open Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. Entrance po is free for everyone. Wow, yan ang maganda, di ba? O na Lunes, libre, para bongga. Thank you so much. Sir, ayan ha. O kayo rin, punta kayo dito sa El Deposito sa susunod na long weekend or probably holiday. Hanapin nyo si Sir Jonel. Dahil libre ang entrance. Tapos sa tabi, meron pang Museo ng Katipunan. Libre din ang entrance. Naku, dami nyo talaga pwedeng gawin dito sa Pinaglabanan Shrine. Silipin nyo na rin yung mga apelido ng mga ninuno ninyo. Baka naandun sa listahan ng mga Katipunero na ipinaglaban tayo nung panahon ng Kastila. Thank you so much, Sir Jonel. Very educational Lunes tayo ngayon, no? Hindi ba? Mami Chiki, balik sa inyo sa studio! Maraming salamat sa iyo, Laila. Parang enjoy ka dyan. Kakaiba ha, yung ambience, di ba? Makakapunta nga dyan at hahanapin natin si Sir Jonel. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.